in our Catholic doctrine. Si Maria sa doktrinang Katoliko, again, I'm basing on the Catechism for Filipino Catholics. We begin with Mary's union with Jesus as the Mother of God, bilang ina ng Diyos. This is our first dogma on the Blessed Virgin Mary. Hence, the Church confesses that Mary is truly the Mother of God. Theotokos, meaning God-bearer. Ipinahayag ng Iglesia Katoliko na si Maria ang tunay na ina ng Diyos. God-bearer. The oldest biblical testimony, when the designated time had come, God sent forth His Son, born of a woman, that we might receive our status as adopted sons. Nagsimula ito sa pamamagitan ng marahil ang pinakamatandang patibay sa Biblia. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. It is a letter of St. Paul to the Galatians, chapter 4, verse 4 to 5. The Virgin Mary is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and of the Redeemer. Kinikilala at pinarangalangan ang Birhen Maria bilang tunay na ina ng Diyos at ina ng tagapagligtas, redeemed in a more exalted fashion by reason of the merits of her Son, and united to Him by a close and indissoluble tie. Mary is endowed with the high office and dignity of the Mother of the Son of God. Iniligtas si Maria sa isang higit na kapuri-puring paraan, gawa ng mga katangian ng kanyang anak, na siya niyang kaisa, dahilan sa kaugnayang malapit at matibay. Pinagkalooban si Maria ng mataas na katungkulan at karangalan bilang ina ng Diyos. While preparing this talk, I was praying hard, and the words as if Our Lady was always reminding me of one thing: I am your mother. Therefore, Mary, the beloved mother of the Son of God, Mary, the beloved daughter of the Father, Mary, the temple of the Holy Spirit, which Vatican II Lumen Gentium 53 tells us, sa makatuwid, si Maria ay tunay na ina ng anak ng Diyos. Si Maria, siya rin ang mahal na anak na babae ng Ama at ang templo ng Espiritu Santo. Mary gives Jesus what any human mother gives her baby. Ibinigay ni Maria kay Jesus ang anumang ibinibigay ng ina sa sarili niyang sanggol. Through her, Jesus is truly man. The Son of Man and the Son of God is the one and the same person, Emmanuel. Ito po yung sinasabi ng CBCP Pastoral Letter, ang mahal na Birhen, number 52. Sa pamamagitan ni Maria, si Jesus ay taong totoo. Ang anak ni Maria at ang anak ng Diyos ay iisa at parehong persona, Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. What is unique here is God's action. Ang Diyos ang siyang kumikilos, the eternal Son of God, united to His person, the baby conceived in Mary's womb by the power of the Holy Spirit. Ang natatangi rito ay ang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ang siyang kumikilos sa pagpili niya kay Maria, sa pagsila ng kanyang anak na si Jesus. Ipinagkaisa ng walang hanggang anak ng Diyos sa kanyang persona, ang sanggol na ipinaglihi ni Maria sa kanyang sinapupunan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. The baby born of Mary was the God-man, Jesus. Ang sanggol na iniluwal ni Maria ay Diyos, tao. Diyos na totoo at tao namang totoo na si Jesucristo. Thus, yung ating Council of Ephesus, year 441, when proclaiming the doctrine, said, the doctrine of the Mother of God. Thus, the Holy Fathers, the Fathers of the Church, have unhesitantly
called the Holy Virgin Mother of God. Council of Ephesus. Kung kaya't walang pag-atubili ang mga banal na ama ng simbahan na tawagin si Mariang ina ng Diyos. Theotokos, God-bearer, tagapagdala ng Diyos. Sinasabi ng Konsilyo ng Ephesus. We now see Mary's union with Jesus as the Blessed Virgin Mary. We now go to the second dogma of Mary, the perpetual virginity of Mary. We believe that Mary was a virgin before, during, and after the birth of Christ. We see now Mary's union with Jesus as the Immaculate Conception. Ang pakipag-ugnayan, pakikisa ni Maria kay Jesus sa kanyang kalinis-linisang paglilihi. Therefore, Mary had the unique mission from God to be the mother of His Son, made man, the Redeemer. Sa makatuwid, si Maria ay may bukod tanging misyon mula sa Diyos na maging ina ng kanyang anak na nagkatawan tao, ang manunubos. Mary thus shares in a special way Jesus' salvific mission. Sa gayoy, nakikibahagi si Maria sa natatanging paraan sa mapagligtas na misyon ni Jesus. Mary was from the first moment of her conception in view of the merits of Christ, Jesus the Savior of the human race, preserved, immune from all stain of original sin. Si Maria, mulat sa pool sa paglilihi kay Jesus, ay pinangalagaan upang di mabahira ng dungis ng kasalanang mana, alang-alang sa mga kagalingan dulot ni Kristo Jesus na tagapagligtas ng sangkatauhan. In view of the merits of Christ means Mary was made holy by her immediate relationship to Christ. Ang kabanalan ni Maria ay nanggagaling sa kanyang pakipag-ugnayan sa kanyang anak na si Jesus. The source of grace is Jesus, for whom and towards whom all things are created. Ito po yung sinasabi ni San Pablo, letter to the Colossians chapter 1, verse 15 to 17. Ang alang-alang sa mga kabutihan ni Jesus ay nangangahulugan kay Kristo ang bukal ng biyaya, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay. We see now Mary's union with Jesus in the Assumption. Makita natin pag-ugnayan ni Maria kay Jesus sa malwalhating pag-akyat sa langit. With her assumption to join her Son, the risen Christ, in the fullness of her personality. Si Maria, sa kanyang pag-akyat sa kanya sa langit, upang makapisan ang kanyang anak na si Kristo na maguli at ang kaganapan ng kanyang katauhan. Mary reveals the fullness of God's redeeming work for all of us, a sign of certain hope and comfort to the pilgrim people of God. Ipinahayag ni Maria ang kaganapan ng gawaing pagtubos ng Diyos para sa ating lahat, isang palatandaan ng tiyak na pag-asa at kaginhawaan para sa naglalakbay na bayan ng Diyos. Now, we see Mary's union with Jesus as the mediatrix. Pakinggan natin ang pag-ugnayan ni Maria kay Jesus bilang tagapamagitan. Ito ay hango sa Catechism for Filipino Catholics. Authentic Catholic doctrine teaches that Mary's intercession does not in any way detract from or add to the unique mediation of Christ. Ito ay ayon sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, first letter of St. Paul to Timothy, chapter 2, verse 5.